Welcome sa aking YouTube channel. Meron tayong tanong regarding sa aking post na ano ang ampacity ng circuit breaker at wire sa 1 HP na aircon ayon sa PEC. At ang kanyang tanong, ilang ampere dapat sa main breaker kapag 1.5 HP ang aircon. So hopefully sa distribution box ang tinatanong niya. Kasi pag main circuit breaker, either 80 ampere ka or 60 ampere ka dito, depende sa load mo sa inyong bahay. Okay? Either 80 or 60. Ayon sa PEC pa rin tayo guys ha. Huwag tayo sa rating ng air conditioning kasi main ang tinatanong niya. So meron tayong table dito. Sa table 4.30.14.2 ito yung full load current na inipek na meron tayong under sa 230 is yung 1.5 natin is equivalent to 10 ampere ito. So may pagka-conservative, although yung mga air conditioning unit natin is mayroon tayong mga inverter. So sa pagsasize, susundin pa rin natin yung sa PEC. So pagkakuha natin ito is meron naman tayong article 4.40.3.2 at ito naman yung meron tayong max multiplier at saka minimum multiplier at ito naman yung application and selection para sa motor compressor branch circuit breaker. So sa 2 to 5% is ito na yung pinaka-max niya at 175 is yung less. So kinukuha pa rin natin ito, kinukonsider ko yan ha. Huwag puro tayo dito sa max. And then susunod yan, meron tayong para naman sa wire capacity. Since ang tanong niya lang is yung sa main circuit breaker na ampere para sa circuit breaker, lagyan natin ang ampacity ng aircon ng conductor natin. Article 4.40.4.2 is meron na tayong multiplier na 125%. So kunin natin yung mat nya mga idol. So dito meron tayong 10 ampere times, kunin muna natin sa mababa sa lower multiplier nya times 1.75 multiplier. Ang sagot nyan is equal to 17.5 ampere. 17.5 ampere. Yan. And then kunin naman natin sa max, 10 times 2.25 is equal to 22.5 ampere. So nasa pagitan yung 20. Kapag sinabi kasing 22.5, pag naging 6 sana ito, pwede natin i-round off sa 23, ngunit 5 pa rin siya. So since meron naman tayong ito yung max natin, ito naman yung minimum. Okay? Minimum, max. So dito, dahil napapalooban tayo ng itong dalawang value na to is para sa akin ha, pupunta na tayo sa 20 ampere. Pasok yan kasi nasa range itong dalawa ha? Ito nasa range. So okay din akong gumamit ng 20 ampere. So it's up to you kung gagamit kayo ng 25, pero sa akin gagamit lang ako ng 20. And then under naman ang article 4.40.1.6, ito yung fuse at saka fixed strip na circuit breaker. Meron tayo selection na 15, 20, 25, 30. So kung ako pupunta na ako sa 20. Pero ang sinagot ko sa kanya, sinagot ko yung tanong na yan, 25 siya. And then punta naman tayo sa conductor guys ng ating conductor ng ating
circuit breaker para sa 1.5 HP na aircon niya. So kunin ulit natin yung FLC 10 times 125% is equal to 12.5 ampere. So napakababa. Titignan nyo yung number 14 is okay na siya, ngunit paano siya naging okay? Yung circuit breaker natin is 20 ampere. Sa American wire gauge, ang katumbas ng 20 ampere is number 12 ampere. So may shortcut tayo dito para sa ating after trip circuit breaker. Ang sabi dito, either less than or equal to wire ampacity. Okay? Either equal daw itong circuit breaker natin after trip at ampere ng ating wire. So tingnan natin ha. Halimbawa, ito yung ating circuit breaker. Yan. Circuit breaker is 20 ampere. Ngayon tong contactor natin, ilagay natin, pupwede na siya sa number 12. Dahil ang number 12 natin may ampacity na 20 ampere. So sabi diyan, equal or mas mataas ang ampere ng wire. So yan yung conductor, ito yung motor natin. Yan yung motor. So ayun dito, pwede na itong parehas na 20, pero ang rule of thumb, mas malaki dapat ang ating circuit breaker, kaya pupunta tayo sa number 10. Ang rule of thumb, dapat mas malaki yung conductor kaysa sa circuit breaker, kaya ang next sa number 12 is number 10. Na yung number 10 is equivalent to 30 ampere, while yung number 12 na yan is 20 ampere. Ayan, 20 ampere. So ganun lang. Sa nagtanong, sinama na natin ng wire gauge. Maraming salamat sa iyo. Until next time, God bless.